Isang malakas na laro ang pinakita ng Gilas dito sa FIBA Asia Cup Qualifiers first window at sinarado na nga nila ang pinto ng first round na merong malinis na record 2-0. Kay Soto, isa sa angat ang laro sa first window ng Asia Cup Qualifiers na gawa niya laban sa team ng Hong Kong ay 13 points, 15 rebounds at 2 blocks. Isang malakas na performance ang pinakita ni Kai sa game na ito. Noong nakalaban naman nila ang Chinese Taipei ay mas lalong nag-init ang laro ni Kaiju. Dito 18 points, 10 rebounds at 3 blocks ang kanyang nagawa. Dalawang sunod na double-double para kay Kai Soto sa first window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Presence niya sa depensa ang isa sa naging malaking dahilan para makalayo ang Gilas sa score habang umiinit rin ang opensa ng lahat ng mga Gilas players, pati na rin itong si Kaiju. JB rin ang pinakabagay na naturalized player ng Gilas ngayon, saktong-sakto sa sistema. Balanse ang laro, nakikita niya ang open niyang mga kasama para sa high percentage shot at madalas rin na nagkiklik kaagad ang mga play kasama ang kanyang mga kakampi kagaya na lamang dito. Maganda ang pick and roll, balikan, pasahan ng bola, resulta top 1 play ng first window Asia Cup Qualifiers. Lahat ay bumilib maging ang mga kalaban dahil na rin sa naging malayo ang agwat ng Gilas sa team ng Hong Kong at Chinese Taipei at wala pa nga sina AG Edu at Junmar Fajardo. Malaki ang pag-asa nga ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand at base na rin sa FIBA ay mas malakas ang Gilas kaysa sa team ng New Zealand sa power rankings. Galing na rin sa kanilang staff na nag-a-analyze ng mga laro ng bawat teams. International ang level ng kanilang staff na naglalabas ng power rankings. Naunguna na ngayon ang Gilas sa power rankings kontra sa team ng Tall Blacks at magbabalik pa nga sina Junmar Fajardo at AG Edu sa Gilas lineup. Mas magiging solid ang rotation ng mga bigs natin kapag nakalaban na natin ang Tall Blacks o ang team ng New Zealand. Maging sa Olympic Qualifiers ay tumaas nga rin ang pag-asa ng Gilas na manalo dito dahil kumpleto ang bigs natin kay Soto, AG Edu, Junmar Fajardo at Japet Aguilar na may kasama pang Justin Brownlee. Ang player ng Charlotte Hornets na si Davis Betans na isang 6'10 at ang 7'2 ng Latvia ang makakamatchup ni Kai at ng iba pang big sa loob ng paint. Davis Betans, siya lang ang NBA player ng Latvia na ginamit nila sa FIBA World Cup. Yung 7'2 naman nila ay tatapatan ni Kaiju at mas gumaganda na nga ang laro ni Kai at magiging parehasan talaga ang larong ito at mauuwi sa dikitan ng Olympic Qualifiers Gilas laban sa team ng Latvia. Justin Brownlee ang nakikita natin na magiging isa sa edge ng Gilas laban sa Latvia dahil sa lapad at pagiging athletic nito sa wing ay mahihirapan ang Latvia sa kanya at marami siyang pagpipilian sa opensa dahil sa kanyang mga kakampi. Pwedeng ipasa niya sa loob ng paint sa 3-point area, kung hindi naman kaya ay tuloy-tuloy sa isolation play. Good passer nga rin at scorer itong si Brownlee, isa sa nagpapanatili para maging balanse ang Gilas team. Justin Brownlee nga rin ang isa sa pinaka-core ng team na ito. Pulido ang laro ng kasalukuyang Gilas team kung siya ang ating naturalized player. Wala tayong magiging problema sa adjustment kung kailangan ng team na mag-adjust at nadidihado ang mga ito. Pwedeng siya ang gumawa ng puntos at magdikta ng takbo ng laro. May skills nga rin si Brownlee ng isang point guard kaya makikita niya itong si Kai Soto at yung sistema nga rin ay kabisado na ni Justin Brownlee. Balik Japan B1 B-League na nga rin itong si Kai Soto at masasabi natin na ang Japan B1 B-League ang top 1 league dito sa Asia pagdating sa level ng kompetisyon. Madalas ay halos import lahat ang kalaban sa hardcourt at dalawang Japanese players lamang ang naglalaro sa loob ng basketball court kagaya ng sa eksenang ito. Pinagtutulungan si Kai ng 3 import sa loob ng paint. Kaya nga high level competition talaga ang Japan B1 B-League dito sa Asia, sunod sa NBL Australia dahil sa dami ng imports ng Japan B1 B-League na malalakas nga rin maglaro. Tuluyan na ang sinali ang Australia sa FIBA Asia dahil na rin sa malapit-lapit nga rin ito dito sa Asia at dadalo lang silang naglalaban noon, Australia laban sa New Zealand sa kanilang grupo. Maganda nga rin ang pagkakasali ng New Zealand at Australia sa FIBA Asia dahil na rin sa hudyat ito dapat iangat ng Asian basketball ang kalidad ng kanilang laro para makasabay tayo sa European countries at laban na rin sa team ng USA. Walang question sa ipinakita ng Gilas sa first window, malinis na panalo 2-0 at nagbigay na rin si Coach Tim ng paunang plano niya sa kanyang mga players para naman sa Olympic Qualifiers. Lahat ng mga players na tinawag ni Coach Tim ay committed naman sa Gilas at nakikita natin na magiging solid ang team na ito sa ups and downs at haharapin nila ito na buo ang kanilang loob. Para sa akin, makakakuha tayo ng medalya dito sa FIBA Asia Cup 2025 at may tira rin tayo sa gintong medalya. Sa muling pagbabalik nga ni Kai Soto sa Yokohama ay mukhang meron na ngang bagong ideya ang kanilang coach kung paano gagamitin pa ng husto itong si Kaiju mula sa modelo ni Coach Tim. Maganda ang huling laro ni Kai Soto sa team ng Yokohama at dalawang sunod na double-double nga rin ang kanyang nagawa dito bago nagkaroon ng solid na back-to-back double-double sa team naman ng Gilas sa first window ng qualifiers sa Asia Cup. Susunod na nga ang Olympic Qualifiers. Georgia ang makakalaban natin dito at ang team ng Latvia. Parehong malakas pero malakas na rin ngayon ang Gilas team at kayang-kaya nilang makipagsabayan sa mga teams na ito at ang tsansa ng Gilas na makapasok sa Olympics ay tumaas nga rin. Tama naman ang ginawa ni Jamie Malonzo, humingi ng tawad sa
ng mga fans kahit na siya ang talagang napuruhan nga sa insidenteng kinasangkutan niya na kung saan nabugbog ito si Malonzo at kitang-kita talaga napapalayo na si Malonzo pero sinundan pa at pinaulanan ng suntok at sipa. Susunod na nga para sa Gilas team ay ang Olympic qualifiers na muna laban sa team ng Georgia at Latvia bago ang Gilas naman laban sa team ng New Zealand. Sunod-sunod na mga heavyweight teams ang makakalaban ng Gilas sa kanilang susunod na mga laro, tatlo para eksakto at isa ito sa inaabangan ng mga fans at pinaghahandaan naman ng mga Gilas players natin. Dahil na rin sa magandang performance ng Gilas natin ay mas napansin nga sila ng mga bigating teams na kanilang makakalaban at ang mga liga rin abroad ay nagkakaroon na ng interes sa iba nating Gilas players. Kevin Kembao, Carl Tamayo, maging si Brownlee ay nagkakaroon na yata ng imbitasyon o offer overseas. Naging maganda ang laro ng Gilas at saludo tayo sa kanilang naipakita sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers.